Malapit ang second semester at nalalapit na rin ang practice teaching journey ninyo na soon to be teachers. Kaya magbibigay ako ng ilang tips in general. Hello, ako si Sir Aki at ang ilang mga random tips na sasabihin ko ay ilan lamang sa mga natutunan ko or ilan lamang sa mga experience ko noong practice teacher pa lamang ako. First, do not prejudge. Sabihin man natin o hindi, meron tayong mga target cooperating teacher in one particular school na we wish to be their apprentices. But in case na hindi tayo or hindi ka mapunta in a certain teacher, ang unang tip na maibibigay ko sa iyo is do not prejudge. Do not prejudge his or her abilities to teach. Accept his or her imperfections. Kahit sa imperfections or imperfection ng isang tao or ng isang guro, meron kang matututunan at matututunan. Just look at the bigger picture of a situation. Have the initiative to offer help to your cooperating teacher. Itanong kung anong pwede mong maitulong kahit na sa maliit na paraan. Siyempre, hindi mo ito gagawin dahil lang sa possible evaluation or grades na pwede niyang ibigay sa iyo. Gagawin mo ito to make sure na you'll learn kahit nasa maliit na paraan or maliit na bagay. Obserbahan ang iyong cooperating teacher. Isa sa pinakamahusay na paraan upang matuto sa iyong cooperating teacher ay ang pag-observe sa kanilang pamamaraan sa pagtuturo, mga technique or estratehiya na ginagamit. Bigyang pansin kung paano nila minamanage ang classroom or kung paano nila kinakausap ang mga estudyante, paano sila nakikipag-ugnayan sa kapwa-guro at sa mga magulang ng ating mga mag-aaral. Next, humingi ng feedback. Ang feedback mula sa iyong cooperating teacher ay makakatulong sa iyo upang makilala mo ang iyong sarili. Malaman mo kung ano yung iyong mga kalakasan at ang mga kahinaan or ang mga bagay na pwede pang ma-improve. Sa ganitong paraan ay mas mapapalakas mo ang iyong kakayahan sa pagtuturo. Pwede kang humingi sa iyong cooperating teacher ng constructive criticism pagkatapos ng bawat aralin. Or depende sa iyong city kung kailan siya makapagbibigay ng feedback na makatutulong sa iyong susunod na pagtuturo. Communicate effectively. Maintain open and clear communication with your cooperating teacher. Inform them of the problems and challenges you encounter in the classroom. And then, syempre, you need to ask for guidance kung kinakailangan. At magbigay ng update sa iyong pagkatuto bilang practice teacher. Yun lang muna sa ngayon. Ako si Sir Aki and you may follow me for more.